Andito po tayo uli, live tayo dahil restricted na naman po yung ating Facebook. Kaya dito po tayo magla-live. Good thing is ano po, meron pong nagmamalasakit para ma-share yung mga dapat malaman ng nakararami regarding dyan sa relihiyon na pinamumunuan ni Daniel Rason. Ngayon, meron naman po siyang sinasabi sa prayer meeting kahapon na sinisita niya yung mga nag-expose, nagsasalita ng hindi makapagpakita ng mukha, naka-voice changer, naka-pseudonym. Tapos, bandang huli, sinita niya yung meron namang nakalabas ang muka, makapal naman daw yung pagmumuka. Sinong makapal sa atin ang pagmumuka? Daniel Rason. At sabi niya, maghintay ka lang, pakukuluan yan sa impyerno. Ganyan talaga ang ano mo, no, Daniel Rason? Ganyan talaga ang kaitim ang budhi mo. Kaya totoo yung sabi ng Biblia, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kaya alam mo, Daniel Rason, sabi ko nga sa'yo, kung merong lulutong ang pagmumuka sa impyerno, hindi ako yon. Definitely, tanungin mo si Brad Josel. Tanungin mo si Sis Mary Ann Malyari. Tanungin mo si Sis Ranza Malyari. Tanungin mo si Sis Lisel at saka si Brad Don Kapulong. Kapatid mo mismo si Sis Lisel, ha? Tanungin mo siya. At tanungin mo mismo ang puso mo, ang budhi mo, Daniel Rason. Kung sino ang lulutong ang gulugod. Kung sino ang lulutong ang pagmumuka sa impyerno. Ako ba? O ikaw? Biruin mo, nananahimik ako dito. Sino bang inapi? 'Di ba? Sino bang nakaranas ng inustisya? Nag-aaring ganap si DS. Sino ang tao para malaman kung saan tayo mapupunta? Tama. From Braveheart Son. Masyado siyang assuming na mapupunta siya sa langit. As if mapupunta ka sa langit. Hello, ang kapal ng pagmumukha mo, Daniel Rason. Meron bang mapupunta sa langit na mga agaw ng asawa? Meron bang mapupunta sa langit na nukno ka ng sinungaling? Tandaan mo, Daniel Rason, sabi ko nga sa'yo, debate lang tayo. Debate lang tayo, isang talata lang ang gagamitin ko. Tumba ka na, mapapaya ka na. At naku, mga kapatid, at sa lahat ng mga nanonood, sabi ng boss ko, within 15 days, darating na dito yung makakasama mo. So probably by May 15 or siguro pinakamatagal na yung end of the month. Naku, pagka yun yung nakasama ko dito, yung isang Rason, ay naku, umanda ka na, Daniel Rason. Ewan ko lang kung saan mo pa itatago ang pagmumukha mo. Ewan ko lang, Brad Rodel Mangiliman, at nakita ko doon sa video, papalapalakpak si Brad Pitt, yung pintor. Ewan ko lang, Brad Pitt, kung makapalakpak ka pa. Alam mo yan, hindi mo ba alam totoo, Brad Pitt, na yung magulang ni Daniel Rason, ikaw mismo, di ba, nakasama ka namin sa Brazil, nakita mo kung gaano kasama ang pag-uugali ng magulang ni Daniel Rason. Makakapalakpak ka pa ba niyan? Ikaw mismo, Brad Rodel Mangiliman, ewan ko lang. Tanungin mo yung asawa mo kung hindi ba totoo. Yung attempted rape. Alam yan mismo ng asawa mo. Kinuwento nga yan, di ba, kay Brad Amiel Pascual na manggagawa dyan sa Taiwan. Alam niya kung gaano kasama ang pag-uugali ni Beth Rason. Tapos, magtatanggol-tanggol ka, ipapablock mo ko. Ang kapal naman ng pagmumukha mo, Daniel Rason, ha? Tapos ako ang ahatulan mo na para bang kasosyo ka. Hindi ko alam kung saan ka kasosyo, kung kasosyo ka ba sa langit o kasosyo ka sa impyerno. Kasi sabi mo magantay ka lang. Tingnan natin kung hindi lulutong ang pagmumukha mo sa impyerno. Bakit? Nakapunta ka na ba sa impyerno, Daniel Rason? Ay nako.
Ayan. Sabi ko nga sa'yo, alam mo, Daniel Rason, kahit anong salitang ilabas ang bibig mo, magbubumerang lang yan sa'yo, Daniel Rason. Unang-una, hindi mo kasi ginagamit yung isip mo bago ka magsalita. Bago mo buksan ang bibig mo. Kaya tingnan mo, nagmumukha kang tingnan mo, tumitingin ka pa ba sa salamin, Daniel Rason? Tingnan mo sa salamin yung pagmumukha mo. Mukha ka ng palakang puyat. Baka may 80% share of stocks din sila sa Langit, Brad Badong. Definitely wala silang 80% shares of stocks sa Langit. Naku. Unang-una, hindi naman pwedeng suhulan ng Diyos. Ikalawa, ayaw ng Diyos ng sinungaling. Biruin mo, hanggang ngayon nagmamatigas kayo na artificial intelligence lang yung yung Area 52. Ikaw, Wilfred Rivera, ka? Magtatapang-tapangan ka na na magtatanggol mo yung ipagtatanggol mo yung na sasabihin mo nakapunta ka ng Brazil. Nakapunta ka ng Brazil. Hindi mo ba alam na hindi ka ba nakapasok dun sa Area 52 or baka nung nagpunta ka sa Brazil, kailan ka ba nagpunta sa Brazil? Anong year? Baka hindi pa tapos yung or hindi pa pinapatayo yung Area 52. Kaya ikaw, Wilfred Rivera, huwag ka magtatanggol basta-basta. Unang-una, hindi mo naman alam yung pinagtatanggol mo. Alam mo ba na baboy yung pamilya na yan na pinagtatanggol mo? Or baka isa ka rin na manggagawang kanin na ginagawang palabigasan ang mga kapatid. Hindi ba kasama ka dun sa na-scam dun sa dun sa jewelry shop dapat na itatayo nyo na tinangay nung tao yung yung pera ninyo. Bakit? Biruin mo, manggagawa ka, Wilfred Rivera, hindi mo ginamit ang utak mo. Bakit? Bawal sa atin ang alahas, tapos magtatayo kayo ng negosyo na jewelry shop. Kaya sabi ko nga sa inyo, bago kayo magtanggol-tanggol, isipin nyo muna ang pinagtatanggol ninyo. Lalo na ikaw, Daniel Rason. Nako. Yung pabulaanan mo yung mga sinasabi ko, ganun lang eh. Hindi mo naman ako matatakot na na lulutong yung mukha ko sa impyerno. Hindi mo naman ako matatakot sa ganyan, Daniel Rason. Sabi ko nga sa'yo, sa inyo, mga kapatid, naubos na ng pamilya Rason yung takot ko. Naubos na ng pamilya Soriano yung takot sa katawan ko, mga kapatid. Ngayon, kung meron man akong takot sa Diyos na lang ang nananatili. Pero sa tao, naku, naubos na ng pamilya Soriano at ng pamilya Rason yung takot sa tao, sa katawan ko, mga kapatid. Kaya, magbibida-bida ka na naman, Daniel Rason, na para bagang napaka-righteous mo. Hello? Parang sinong niloko mo? Sinong niloko mo? Di tanungin mo yung pamilya mo. 'Di ba? Tanungin mo mismo na. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, hintayin nyo lang, malapit na. Parating na dito yung isang Rason. Ako, kausap ko nga siya kanina, mga kapatid eh. Sabi ko, pagka nag-live tayo, hindi mo po pwedeng sabihin yan, ha? Sabi ko, naku, paano kaya yan? Para pa namang Armalite yung bunganga ko. Tapos ikaw, Brad Rolly Rason, ano-anuhin mo? Taho? Taho po kasi ang tawag dun eh. Yung tsuhin ni Daniel Rason, na si Brad Rolly Rason, taho po kasi yung tawag dun. Taho? Uncle Taho? Sa bagay, hindi naman kita uncle. Brad Rolly na lang. Matanda naman po siya eh. Biro mo, ahantingin nyo itong kapatid na kamag-anak ninyo. Tapos sasabihan nyo na kumampi ka na kay Badong. Bakit? Ganyan ba ang
Ang tingin nyo, kampihan? Ay, ikaw, tatanungin kita, Brother Rolly Rason. Matanda ka na. Bakit nag-suicide yung apo mo? Mahal mo yung apo mo, di ba? Na anak ni nung anak mo, si Jess Rason. Bakit siya nag-suicide? Tignan niyo po ha, ang bobo niyo eh. Sabi, sabi nga nung pupunta dito, ang tanga-tanga nung ni Taho eh, sabing ganyan. Biruin mo, pinagpalit niya yung lupa niya sa airplane ticket para makapunta lang siya sa Brazil. Kasi alam niyo po, mga kapatid, alam niya kasi ni Brad Rolly Rason, pag nakapunta siya sa Brazil, bibigyan siya ng pera ni Brad Eli. Or, huhututan niya si Brad Eli. Ganyan naman po yung mga yan eh. Ngayon, aawayin mo ko? Eh di, awayin mo ko. Brad Rolly Rason. Awayin mo ko. Ang kakampi ko, si Brad Ruben Rason. Si Uncle Buga. Tsaka yung tsaka yung isa pang Rason. Di kampihan pa lang gusto nyo, di ba? Sino ang kakampi ko? Marami akong kakampi. Di nyo alam. Katabi nyo, kakampi ko. Tapos tatakutin nyo ako? Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo mauubos yung takot ko. Unang-una, yung takot ko sa tao, ubos na. Naubos na ng pamilya nyo. Kapal ng pagmumukha ninyo. Nakikinabang kayo sa pera ng kapatiran. Bakit wala kayong ulat? Hindi ba nakasulat sa Biblia na kailangan merong mabuting ulat? Bakit wala kayong ulat sa financial matters ng iglesia? Puro pasok lang ng pasok, walang labas. Ano kayo, boksingero? Laging nakatikom yung palad? Tapos magpapaano kayo? Magbibida-bida kayo sa iba't ibang mga bansa. Sabi nga nung isang manggagawa na nakapunta sa Midiquida, hindi naman pala below poverty line ang Guatemala. Bakit nagdaos ng Memorandum of Understanding? Kung hindi ako nagkakamali, tama po ba yung Hindi naman pala below poverty line. Ngayon, kung below poverty line, mas below poverty line. Or beyond poverty line pa. Yung nasa Africa and nasa Papua New Guinea, bakit hindi kayo dun tumulong? Ibig sabihin, ay nako, hindi talaga yung pagtulong, yung nasa puso ninyo. Unang-una, kung pagtulong talaga ang nasa puso ninyo. Biruin mo, ang mabuting magulang, nililingap muna yung kanyang sariling sambahayan. Mismong sa iglesia, napakaraming nangangailangan ng tulong. Bakit hindi niyo tinutulungan? Bakit tinutulungan nyo outside MCGI? Ngayon, sasabihin niyo, inggit lang kayo kasi tinakwil na kayo sa lahat ng gawang mabuti. Abay, magunos dili kayo. Alam niyo po ba, hanggang ngayon, yung mabuting natutunan namin kay Brother Eli na tinuro niya na nasa Biblia, hanggang ngayon ipinagpapatuloy pa po namin. Ngayon, anong katunayan? Anong katunayan? Wala naman kayong pinopost. Natural. Bawal yun sa Biblia. Bawal. Sabi ng Biblia, pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Huwag kang gagaya sa mga mapagpaimbabaw na nagbibigay limos sa mga likuang daan upang sila'y mga kapuri. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti, mga kapatid. Ngayon, Brother Del, hindi ba totoo na nagkahero ka? Hindi ba totoo na nagtinda kayo ng alak? Ngayon, magsisinungaling ka. Tanungin mo ang budhi mo. Kahit manalangin ka 24 hours a day, sa tingin mo patatawarin ka ng Diyos? Sabi ng Biblia,
sa 1, siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Palagay mo giginhawa ang iyong pagkatao sa pagtatakip mo ng iyong kasalanan? Hindi. Kaya nga ang sabi ng Biblia sa ikalawang Kronika 7:14, ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay dumalangin, magpakumbaba, hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang lakad. Ngayon, sasabihin ninyo, tinalikuran naman namin. Tinalikuran nyo, pero nagsisinungaling kayo. Ang tanong lang naman ng mga kapatid, brother, totoo po ba na nagtinda ng alak sa sa Brazil? Ngayon, pagka nagtanong ka, auto block, wala ka na makukuhang answer. Wala kasing malaking perang pumapasok mula sa mga lugar na yan. Brad, kaya pass daw dyan. Wala kasing malaking perang pumapasok mula sa mga lugar na yan. Brad, kaya pass daw dyan. Sabi ni Brad Braveheart son. Yun. Tapos, ngayon, mag-aano kayo? Para kayong, may-ari ng langit na para bagang sigurado na kayong maliligtas. Kaya nga ang sabi, si Brother Eli nga mismo, di ba? Hindi naman siya nangahas magsabi na ligtas na siya. Pati si San Pablo mismo. Kaya nga nung mamamatay na siya, dun pa lang niya nasasabi, sapagkat ako'y iniaalay na. Ang panahon ng aking pagpanaw ay nalalapit na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Iningatan ko ang pananampalataya. Nakipagbaka ka ba ng mabuting pananampalataya, Daniel Rason? Iningatan mo ba ang pananampalataya, Daniel Rason? Or binaboy mo ang pananampalataya? Or hindi ka nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya? Katunayan na hindi ka nakipagbaka ng pakikipagbaka ng pananampalataya. Narito kami ngayon, no? Sasabihan mo na, go ahead, make my day. Bawas kayo sa sakit ng ulo ko. Pati yung abuloy namin ng mga kapatid na kagaya kong maliliit, meminosin mo, sasabihin mo, bakit yung bang abuloy ninyo ay nakapagpatayo man lang ng poste ng La Verdad? Baka kulang pa nga yung naiabuloy ko. Bakit? Yung abuloy lang na alam mo ba is monetary contribution? Ang bobo mo. Halatang hindi ka marunong sa Biblia. Napakabobo mo, Daniel Rason. Kaya alam mo, napapanood ka ng mga ng mga tao sa industriya na ginagalawan mo. They are shaking their heads towards you, Daniel Rason. Bakit? Ang bobo pala ni Daniel Rason, no? Ay, ang sama pala ni Daniel Rason, no? Ay, bakit Bakit ginawaran natin siya ng honoris causa, Doctor of Humanities? Hindi niya deserve yun. Kung alam lang natin na ganyan pala ang pag-uugali ni Daniel Rason, hindi sana dapat natin siya ginawaran ng honoris causa ng Doctor of Humanities. Bakit? Hindi siya makatao. Tama po. Hindi po siya makatao. Unang-una, tignan niyo po tanungin niyo po ang mga empleyado diyan sa UNTV. Tanungin niyo po ang mga empleyado diyan sa Central sa Apalit. Kung they are rightfully paid, lawfully paid, kung meron po ba silang mga benefits. Tanungin niyo po sila, mga kapatid. Tanungin niyo sila. Ako nga mismo makakapagpatunay. Biruin mo,
almost or more than half of my life, pinaglingkuran ko kayo. Meron ba akong SSS? Meron ba akong pag-ibig? Yung PhilHealth ko, ilang buwan nyo lang hinulugan. Meron ba? Tapos meron meron akong screenshot ng kasambahay mismo ni Daniel Rason. Nangungutang sa akin ng 50,000 dahil nagkasakit yung family member niya. Biruin mo, Daniel Rason, bakit kung mabuti ka palang amo, kung mabuti ka palang leader, bakit yung mga mga tauhan mo mismo, mga kasambahay mo mismo, extended family mo na dapat yan nangungutang sa iba? Ibig sabihin, Daniel Rason, kilala ka nila. Sabi ni Braveheart Son, sila lang yata ang mga hentil na iniligtas ni Kristo. Pag nasa labas, kolorum daw. Ouch, kawawa naman tayo pala. Claiming is one thing, but proving is another thing. Mahirap patunayan yan, yung claim ni Daniel Rason at saka ni Sis Luz na outside MCGI, kolorum, mahirap yan. At mahirap patunayan na lulutong yung pagmumukha ko sa impyerno. Baka mas lulutong yung pagmumukha mo sa impyerno, Daniel Rason. Tignan mo, ngayon pa lang wala ka pa sa impyerno. Ang kapal-kapal na ng pagmumukha mo, Daniel Rason. Ang kapal-kapal na ng pagmumukha mo. Bakit? Biruin mo, nagdudumilat na yung katotohanan. Nagsisinungaling ka pa. Saan ka kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha ngayon? Ano-anong kasinungalingan ang pinagsasabi mo? Napakarami. Yung Area 52, yung alak, tapos lately, sasabihin mo, kaya ako minumura dahil gago ako. Tanungin mo si Mami Let Malyari. Tanungin mo siya. Tanungin mo. Sino pa? Tanungin mo si Nanay Let Ocampo, si Sis Dira. Yung kumanta ng, ang buhay dalaga ay tunay na maginhawa. Matagal na kasama ni Brad Elian. Bata ka pa lang na dinidilaan yung sipon mo. Kasama na ni ni Brad Eli. Tanungin mo si Baby De Jesus. Tanungin mo siya. Kung ako ba, masama akong tao, kaya ako minumura. O sige, ngayon, nagsalita sila against me. Sige, granting without accepting. Ngayon, gago pala ako, kaya ako minumura. Bakit nagmumura? Hindi ba bawal magmura? Ngayon, pinatunayan mo lang na talagang nagmumura kayo. 'Di ba? Hindi nga lang nagmumura nananakit pa kayo ng tao. Nananakit pa kayo, hindi ba ginagawa mo akong punching bag? Hindi ba si Brad Henry Malit natatay? Nako. Ewan ko lang kung hindi makahalata. Yung panganay na anak ni Brad Henry, kahawig na kahawig. Pinagbiyak na bunga. Ngayon, kakasuhan niyo ako ng violence against women and children? Go ahead. Make my day. Di ako natatakot. Kaya kong harapin sa hukuman ang lahat ng kaso na ifa-file nyo against me. Kayang-kaya ko yan. Bakit? Ang dami kong ebidensya Unang-una, sasabihin ninyo, oral defamation, cyber libel. Sino bang unang nanira? Hindi ba kayo? Ang dami kong ebidensya. Kaya mapapaiya lang kayo sa eto pa mga kapatid, nako. Merong isang kaso sa abroad na nananalo po tayong Exeter. Bakit? Hindi ko pa lang po pwedeng ilahad sa inyo dahil siguro kukuha muna ako ng permission doon sa kapatid. Pero
Nagtanong ako kagabi, pwede ko po bang i-post ito? Ano bang sagot niya? Kasi medyo na po ako kagabi. Medyo groggy na po ako dahil pagod na dahil nagpakatay ng 10 tupa yung boss ko. Pinatay lang. Tapos kami pa yung nag dismembered, nagkatay. Sobrang pagod namin kagabi. Sabi ko nga sa boss ko, sa susunod wag ka nang bumili ng ganito. Bumili ka na lang yung hiwa-hiwa na. Sabi ko, hindi natin kakayanin lalo na pag marami ng tao. So going back mga kapatid, ginagamit ninyo yung aral na pagbe-brainwash para paghiwalayin ninyo yung mga pamilya na merong isang family member na hindi nasang-ayon sa inyong mga itinuturo. Ganyan na ba kayo kadesperado? Daniel Rason? Pero good thing na nanalo po tayo, na ipagwagi po natin yung kaso na yon sa awa po ng Diyos, mga kapatid. Kung saang bansa po yun, hindi ko po muna sasabihin. Pero outside the Philippines po. Kaya napapatunayan lang mga kapatid na talagang meron pong hustisya dito sa lupa. Merong hustisya dito sa lupa. Ngayon, kung wala mang hustisya sa bansa natin, napakaraming bansa na po pwede tayong mag-file ng cases, mga kapatid. Kaya, alam niyo po mga kasabi nga nung kapatid, Brad, meron akong good news sa'yo. Sabi niya, nakakahiya sila, napahiya sila. Sabi ko, salamat po sa Diyos. Sabi ko ganyan. Mga kapatid, pasensya na po kung hindi ko po nare-replyan. Hindi namin nare-replyan lahat ni Brad CJ. Alam ko, pati si Sis Nikki, natatagtad na rin siya ng mga messages. Pasensya na po kung hindi po namin kayo nare-replyan agad mga kapatid. Dahil tambak po ng messages yung inbox po namin. Maraming nagpapaabot ng kanilang suporta, maraming nagpapaabot ng kanilang pakikisa. Minsan naman, iba-iba na po yung nagme-message mga kapatid. Meron ding mga nagme-message ng death threat, pananakot, harassment, etc. Iba-iba mga kapatid. Ngayon, hanggang kailan ka magmamatigas ngayon, Daniel Rason? Meron pang Braveheart Son. Biruin mo, nakita ni Juan ang di mabilang na maliligtas sa langit. Tapos ang ending, sila lang pala yun sa loob. Correct, mga kapatid. Kaya nga, alam mo, Sis Luz, matagal kang tinuruan ni Brad Eli, di ba? Tapos, ganyan ka ngayon, Bopols. Sasabihin mo outside the MCGI group kolorum. Paano maliligtas yung kung kolorum? Ayan sabi ng kapatid, tama. Pero mo, sabi ni San Juan, nakita niya yung lubang karamihan, hindi mabilang ng sino man. Mula sa lahi, wika, etc. Tapos sasabihin mo, kayo lang, ang lumalabas, kayo lang yon. Paano yung nakasulat sa Mateo? Nahali kayo, kami blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you, even before the foundation of the world. For I was hungered, and you gave me meat. For I was sick, and you visited me. For I was naked, and you clothed me. For I was thirsty, and you gave me drink. Paano mo mare-reconcile ngayon yung mga talata na yan? Sis Luz. Sabi ni Braveheart Son, sabi ni they not like us. Sa UNTV ang assistant ng VP dyan babae. Kaya minsan medyo mahalay tignan. Minsan 2 lang sila sa office, lalo na yung Bong
at J, mga babae, assistant nila. Alam ko sa turo, sa Biblia, bawal yun. Nung buhay si Brother Eli, bawal yan. Pero nung buhay, noong si Daniel Rason na, naku, pinagbibigyan niya na lang. Actually, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, may mga bagay na inire-reserve ko na lang, mga kapatid. Bakit? Dahil unang-una, may mga kino-consider akong mga bagay-bagay regarding that matter. Kaya alam mo, Daniel Rason, sabi ko nga sa iyo, bago ka magsalita, nganalamin ka muna at tanungin mo muna yung sarili mo. Kaya sabi ko nga sa iyo, itong si Daniel Rason, hindi ginagamit yung utak or wala talaga siyang utak na magagamit. Kaya hindi niya kayang gamitin or wala siyang magamit na utak. Bakit? Hindi mo ginamit yung utak mo, Daniel Rason. Sabi nga ni Sis Nikki, ang tanga-tanga ni Daniel Rason. Bakit? Inano niya, binira niya. Hindi niya iniisip, pati amoy ng paa niya, alam. Sabi ko nga po doon sa literally, mga kapatid, sabi ko, or figuratively speaking, alam ko pati iniisip nila, pati panaginip nila. Bakit? Birumban, kasama ako sa loob. Ako lang po ang kasama nila na nakakapagmasahe ng babae at nakakapagmasahe ng lalaki within the royal family. Alam nila na safe sila sa akin. Pati nga yung mga bata namamasahe ko Pwede ba nilang ipamasahe sa ibang lalaki yan? Hindi. Ngayon, tinatawanan ka ng mga KNP mo, Daniel Rason. Pinopromote ko po yung FB page ni Lucio Veritas, mga kapatid. Panoorin, mag-follow po kayo, mag-subscribe po kayo dun sa FB page ni Lucio Veritas. Yan. Kung sino si Lucio Veritas, bahala sila. Bahala si Bobonjing na matuliro lalo. Kung sino sa mga kasamahan niya, si Lucio Veritas. Pseudonym yun. Pseudonym nung isa. Nako. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, hindi na alam ngayon ni Daniel Rason kung sino yung sino at kung ano ang ano. Bakit? Biro mo, nakikita mo pumapalakpak pag nagsasalita siya. Pero ang nasa loob pala, sige Badong, tirahin mo pa. O meron ka na namang matitira mamaya, Badong. Ayan, nagsalita na naman yung gago naming mangangaral, yung gago naming leader. Ayun, sinasabihan kang gago ng mga miyembro mo. Sinasabihan kang gago sa loob-loob ng puso ng mga ng mga KNP mo. Sinasabihan kang gago ng pamilya mo mismo. Ang tanga-tanga mo kasi, Daniel Rason. Bakit? Pero mo nananahimik ako. Ipapaano mo ko? Ipapablock mo ko, tsaka ipapakarakter, assassinate mo ko. Ang dami kong alam na kademonyuhan ng pamilya ninyo Ang dami kong alam na kademonyuhan ng pamilya mo. Tatay mo lang, ang dami. Check niyo yung cellphone ng tatay mo. Kung wala siyang tinatago. Yung palang pagka hindi niya ginagamit yung phone niya, tina-turn off niya, ay mag-iisip ka na nun. Como hindi siya techie, niya sa akin, meron siyang pinapaayos sa cellphone niya. Merong nag-pop up. Naku, babae niya. Nabasa ko yung message At good thing, meron akong pinagsabihan na kasamang manggagawa. Nung nabasa ko. Ngayon, tanungin mo si Jane Angeles, tanungin mo si Sis Viosel Angeles, na asawa ng kapatid mong si Brad Marlon Angeles, kung hindi totoo na munti ka na siyang i-rape. Hinalikan na nga siya sa batok ni nung daddy ni Bobonjing, nung daddy mo, Daniel Rason. Di tanungin niyo si Brad Ramon Espanyol
kung hindi totoo na pinainom siya ng pampatulog at nung magising siya, nakasubo na yung bunganga ni Daniel Rason Jr. Tanungin niyo si Brad Ramon Espanyol. Kaya nga yan, na nawala sa sarili yung yung bata. Kawawa naman. Ngayon, Alvin Arellano, magsasalita-salita ka against me. Gusto mo bang malaman ng taong bayan yung itinatago mong baho? Alvin Arellano, asawa ni si Tintin Aureliano. Hindi ba totoo na sabi ko nga, inire-reserve ko lang. Tapos magko-comment ka na ba't di ka na lang manahimik? Alam mo naman sa sarili mo at alam naman ni Sis Tintin na demonyo talaga itong nanay ni Daniel Rason. Di ba ang dami-dami nyo rin sinasabi? Kaya yun po mga kapatid, sabi ko nga, konting tiis na lang at ang dami na po ngayon naglalabasan. Mga kapatid, sobrang dami ng naglalabasan ngayon at pamilya. Langkay-langkay. Yung mga kapatid na talagang tumutulong ng matindi. Meron nga akong kausap kanina, ay kagabi. Sa utilities ko pa nga lang, kulang na yung kinikita ko, sabi niya ganyan. Bibili pa ako ng concert ticket na noong kasing panahon ni Brother Eli. Talagang hindi ka manghihinayang na lumaban ng ubusan. Bakit? Merong exposition merong pangangaral. Ngayon, nasaan ang walang ginagawang pangangaral. Tapos nuknukan pa ng sinungaling itong nangunguna na meron daw pangangaral. Nasaan ang pangangaral? Bobo. Ang bobo mo, Daniel Rason. Napakabobo mo. Meron akong kausap kanina, grupo ng mga kapatid sa abroad. Ngayon, sabi nila, impacto talaga itong si Resty Reyes. Ay, naku, impacto talaga, mga kapatid. Saan ka nakakuha ng pambili mo ng bahay dyan sa Australia, Resty Reyes? Ano bang trabaho mo? At paano ka nagkaroon ng mansyon dyan sa Villa Angelina, dyan sa Apalit, Pampanga? Bukod dun sa mansyon mo dun sa dun sa Magalang, Pampanga. Paano ka nakapag-acquire ng mga property na yan? Hindi ba sabi sa Biblia, kung meron kayong pagkain at pananamit, masisiyan na kayo. Bakit nagkaroon kayo ng tapos yung mga sasakyan nyo, mga Raptor, naka-geared up pa. Pinambubundok nyo lang. Ganyan ba kayo kalakas kumita? Kaya ako hindi ko masisisi sila Brandon Kapulong tsaka si Ate Lisel Kapulong. Kung bakit may pagdaramdam sila at kung bakit ngayon namimili na rin sila ng mga property. Kaya lang, hindi maganda Bakit? Biruin nyo. At the expense ng paghihirap ng mga kapatid. Kukubain ninyong mga kapatid dahil unang-una, yung mga produkto na ibinababa sa mga lokal, considered sold out. Kaya dumating yung panis sa lokal, kailangan bayaran. Saan ka nakakita ng negosyong ganon? Saan kayo nakakita ng negosyong ganon? Kaya tignan ninyo, yung marketing nila, ang bobo Bakit? Sinabi ko kay Brad doon dapat po, open po tayo sa criticism. Ganon po talaga ang negosyo para po ma-improve yung quality ng product at saka ng services. Kaya lang, hindi. Wala silang ganong mindset. Bakit? Ang mindset nila is captive market. Nakakalungkot mga kapatid. Kaya, if I were you, kung gusto nyo pong manatili dyan, go ahead. Okay lang. Pero, my advice is, sabi nga nung ibang mga kapatid, ito
Biro mo, mayroong mga abulo yan sa ibang bansa. Pag nagbibilangan, sobrang walang laman. Nahihiya na lang tumayo yung mga kapatid. Nahihiya na lang na hindi tumayo ang mga kapatid. Pero, deep inside them, ayaw na nilang tumulong. Ayaw na nilang bumalikan. Bakit? Tapos sasabihin ninyo, kawawa naman po si kuya, etc. etc. Ay nako. Sabi ni Braveheartsan, ang tawag dyan, Brad, confidential funds. Parang networking lang. 10K mo, magiging 10K ko. Nako po. Opo, ganyan po ang ginagawa nila mga kapatid. Ginagawa nilang gatasan ang mga miyembro. Ginagawa nilang gatasan ang mga kapatid. Ngayon, nakita ko merong nagpost ng picture na dumalaw yung manggagawa dito sa lugar namin. Na gano'n sila. Triggered sila Triggered talaga sila. Ano bang meron kay Badong? Ba't takot na takot kayo? Ngayon, sasabihin ninyo masama akong tao? Patunayan ninyo masama akong tao. Anong ginawa akong kasamaan? Wala kayong mapatunayan. Ikaw, Daniel Rason, ang bobo mo. Wala kang mapatunayan. Bakit? Kasi walang ganun. Walang ganun, Mars. Walang ganun. Ako na nga yung ako na nga yung tinarantado ng magulang mo na sangdamukal na gago. Bakit? Ba't di sangdamukal na gago? Ganoon mo, sarili niyang kapatid, idinimanda niya. Yun po mga kapatid, siguro hanggang dyan lang po dahil 40 minutes na yung live natin. At ingatan nawa po kayong lahat.